Eto nga't nakapag-bake ako ng banana cake. First time ko ang mag-bake nito at sobrang saya ko dahil na perfect ko naman. Kagawa na rin ako dati ng ganito pero sa steamer ko nga lang niluto. Kaya don't you worry kung wala nga kayong oven dahil pwede nyo naman itong lutuin sa steamer. Pero masasabi ko nga na mas na perfect ko nga itong pagluto ko sa oven kaysa sa steamer. Kung gusto nyo nga yung sa steamer na pagluto ay pakihanap nyo na nga lang yung vlog ko noon. At eto, sinimulan ko na nga sa pag-prepare ng saging na saba. Bali gumamit nga pala ako dyan ng 7 pirasong saging na saba. Dinurog-durog ko nga lang yan ng tinidor. Saging na saba nga ang gamit ko at hindi latondan or lakatan. Pwede naman kayong gumamit ng ibang variety ng saging, nasa inyo na nga lang yun. Anyways, naglagay na nga pala ako dyan ng 2 pirasong itlog. Next ko namang nilagay yung 3/4 cup na white sugar. At nilagay ko na nga rin yung 3/4 cup na cooking oil. Minix ko nga lang na mabuti hanggang sa matunaw yung white sugar. At nung ganito na nga yung consistency ng ating butter, sunod ko naman nang nilagay yung 1/3 cup na milk. Then, nilagay ko na nga rin yung 1 teaspoon na vanilla. At naglagay nga rin ako ng 1/2 teaspoon na salt pampabalanse ng lasa. So, minix ko nga lang na mabuti hanggang sa mag-combine yung mga ingredients. At sunod ko naman nang nilagay dyan yung 1 1/2 cup na all-purpose flour. Tinala ko nga lang yan sa strainer para nga walang buo-buo na masama. At nilagay ko na nga rin pala dyan yung 1 teaspoon na baking soda at 1 teaspoon na baking powder. At ayan, i-mix nga lang nating mabuti hanggang sa mag-combine yung dry ingredients. At pag wala na nga kayong makitang flour sa ating butter, ay lalagyan naman na natin yung dinurog-durog nating saging na saba. Anyway, ang gamitin nyo nga pala dito na saging ay yung overripe. Medyo overripe nga lang yung gamit ko pero pwede na rin yan. Anyways, i-mix nga lang nating mabuti hanggang sa mag-combine yung saging dun sa butter. So ayan, nung mahalo ko na nga mabuti ay sinet aside ko muna, pagkatapos ay prepare ko na nga yung gagamitin kong molder. Nag-grease nga lang pala ako ng cooking oil sa lanera para hindi dumikit. Pagkatapos ay naglagay na nga rin pala ako ng parchment paper. Pag mag-bake nga kayo ay huwag nyo nga kakalimutang maglagay ng parchment paper. So ayan, transfer ko na nga yung mixture dun sa molder. Pansin nyo ba na marami na nga akong natututunang i-bake ngayon? Itong pag-bake ang wala talaga sa plano ko na pag-aralan. Pero tignan nyo naman ngayon, di ba? Anyways, nung matransfer ko na nga sa lanera ay tinaktak ko nga muna ng 3 beses. So ayan, sinalang ko na nga sa oven at napreheat ko na nga pala yung oven kanina habang sinasalin ko nga yung mixture. At i-bake ko nga pala yan ng 30 to 40 minutes. Sinilip ko nga dyan at ayan, paluto na. After nga ng 40 minutes, ayan nga't kukunin ko na nga sa oven dahil luto na. Tignan nyo naman ang ganda ng pagkaka-bake niya, di ba? Hindi ko talaga akalain na mapaperfect ko nga to. So ayan, pinalamig ko nga muna pagkatapos sa inunmold ko na. Tinanggal ko na nga dyan yung parchment paper pagkatapos sa hiniwa-hiwa ko na. Ang ganda talaga ng texture niya, napaka-smooth at sobrang fluffy. O, nakikita nyo naman yan, di ba? Yung lasa naman niya ay sakto lang, hindi nga siya masyadong matamis. Perfect nga rin tong i-partner sa kape. Napakadali nga lang nitong gawin, basta sundan nyo nga lang yung mga sukat ng ingredients. O siya, yun lang. Salamat!